Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Marikina matapos umabot sa 20 meters critical level ang Marikina River. Samantala, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang ayuda ng mga apektadong residente. Yan ang tinutukan ng aming kasama si Julius Disamburon. Umabot sa halos 20 metro ang level ng tubig sa Marikina River matapos ang walang tigil na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Mario. Simula pa lamang madaling araw nang simulang itaas ang alerto sa ilog, kaya't ang lokal na pamahalaan walang patid sa ginagawa nilang monitoring. Matyagang binantayan ng kanilang disaster teams ang sitwasyon sa kanilang command center. About 3 a.m. ng maga, sabay ganun nga, nag-declare na rin tayo ng no classes on all levels, private and public schools kanina. Pero ngayon, 19.9, no? Very critical na, no? Ito, 4-5 meters from Ondoy level. Ayon sa alkalde, hanggang mataas ang level ng tubig, ipapatupad nila ang forced evacuation. Base sa tala ng Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa higit 5,000 pamilya o nasa 20,000 individual ang nilikas. Ilang barangay sa lungsod ang nilubog ng baha, kabilang ang Concepcion 2, Lilac Street, Olive Street at JP Rizal. Agad na inilikas ang mga pamilyang apektado sa mga evacuation centers gaya ng eskwelahan at simbahan. Nililipat na natin. Pag na-account na natin sila, so ilalagay natin sila sa iba pang mga evacuation centers natin na bubuksan natin para sa kanila. Sa ngayon ay isinailalim na sa state of calamity ang lungsod matapos umabot sa 11 barangay ang binaha. Kabilang dito ang Nangka, Malanday, Tumana, Concepcion 1 at Concepcion 2. Anila kung hindi titigil ang malakas na ulan, posibleng lumampas pa sa critical level ang ilog. Pero sakaling humina at sumabay sa low tide, maaaring tuluyan na itong humupa o di kaya'y bumaba. Sa ilalim ng deklarasyon, gagamitin ang budget ng pamahalaan para sa ibibigay na ayuda sa mga apektadong residente at rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Samantala, isang long-term solution naman ang pinaplano ng Marikina LGU upang matigil na ang ganitong insidente sa lungsod tuwing may bagyo. Kahit naman nung araw pa, no, historically, ang Marikina ay floodplain. Ano? So yung mga areas na nagkaroon ng accretion ng lupa na tinira ng mga tao, yun ay talagang dating riverbed, no, na naging settlement site lang. At yan, napakababa ng mga lugar na yon. Sir, ulit lang po natin, ano po yung long-term plans natin to mitigate ganito? Yung magkakaroon ng permanent dikes dyan para humarang sa pagtaas ng tubig, ilog, at ganoon din, no, ang pagkakaroon ng river o ng water basin o water retaining basin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.